Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng December 25, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. 6:45 ng umaga, araw po ng Miyerkules, opo. Miyerkules at Pasko po ngayon dito, 25. Nais ko lang mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita nung ilang araw pa ito eh. Kaya lang hindi ko nasagutan. Ay itong INC at saka Catholic ay sabay mag-rally. Yun po ang pinapalabas ng mga vloggers ngayon. Yung Katoliko at saka INC, Iglesia ni Cristo, ay sabay daw mag-rally. At palagay ko ay ito, show of force. Yan po At ito nga, ang sinulat ko dyan, ang sabi nila, tapatan daw. Ang masasabi ko po dyan, kung sino ang bayaran, hindi tatagal. Yan po ang masasabi ko dyan. Kung sino ang may pinaglalaban, siya ang tatagal. Yan po ang masasabi ko dyan. At wala naman sigurong masama dyan dahil ibaback up ko po yan. Baback upan ko po yan. Yang sinabi ko dyan na kung sino ang bayaran, hindi tatagal. Kung sino ang may pinaglalaban, siya ang tatagal. Kasi nga, pinapalabas po ng mga ibang vloggers ay showdown of force. O kaya, yun nga, tapatan daw. Ay okay lang naman yan, hindi ba? May kalayaan naman tayo na mag-rally o magpresenta ng ating mga saloobin. Pero nga, ang masasabi ko dyan, kung ang isa ay bayaran, ay hindi tatagal yan. Yan po At ito nga, hindi ko na inilagay ang verse dyan kasi parati ko nang sinasabi, hirelings will flee when they see danger is coming. Yan po. Hirelings will flee when they see danger is coming. Nasa Biblia po yan. Pero hindi ko na inilagay dahil parati ko nang binabanggit po Humanap po ako ng ibang verse ngayon na pwedeng magpatotoo dyan o magpatunay dyan o sususog dyan sa verse na yan. Pero bago ang lahat po, mga kababayan, mga minamahal, ay nais ko munang pasalamatan itong mga batch number 1 po ito na nakikinig sa atin o sumusubaybay sa atin o nag-like o nag-share o nag-comments. Kahapon nga pala ay nag-comment si Ana Marie Aldisimo. Salamat po At saka nung isang araw naman si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyo na-appreciate ko po yung mga comments nyo. Pero ako ay kahit may comments o wala ay patuloy po ako na mag-vlog dito kasi nga ay parang pangako ko na po ito o panata ko na. Yan po na yun nga, magbigay ng kaunting opinion o
kuro-kuro o analyze para po sa tagapakinig na magkaroon naman sila ng ibang idea. Yan po lalo na yun ang gagaling po sa Biblia. Opo. Ito po sila batch number 1 po sila at salamat po sa inyong lahat. Kay Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josalan, Elenita Sklapler ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Liti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticu, Jonah M., Rinaldo Abentino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer E. Duarte, Yasmin San Juan, Ruban de Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan po. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Cielo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Kahapon nga pala, nag-vlog si Engineer Tuto Kausing ay magpapail ulit siya ng kaso dahil doon sa pandaraya dyan sa 2022 election na buksan o magbukas ng mga baluta. Opo. Magpapail siya ulit kasi nga parang binaliwala yung yung pangako ng COMELEC na sila ay magbubukas ng mga baluta. Yung nga sa Santo Tomas Batangas, hindi natuloy o hindi nila itinutuloy. At doon, nagsulat ako doon sa vlog niya, mga tatlong mahahaba na comments. Pinaliwanag ko kung papaano yung hindi nagamit yung vote counting machine. Pinaliwanag ko. Opo, at nagpasalamat naman sa akin. Kung ano yung sinasabi ko dito na
yung nagpadala ng boto sa Comelec ay kalukuhan lang. 51% po ng boto ang nagpadala ng resulta nakakonekta sa kanila local sa kanila o private sa kanila doon sa server po ng Comelec. O kaya ang tawag ko na diyan ngayon, internal yung computer na ginamit, internal doon sa kanila. Paano mangyari yan, kako? Isinulat ko doon na ang kontrata ng Smartmatic o ang batas o ang alam natin ang magpapadala ng boto ay ang mga vote counting machine. Ay bakit ang nagpadala ng boto ay computer na private sa kanila o locally connected sa kanila o kaya local area network nga ang tawag dyan LAN, local area network. Yan po at tatalakayin ko na naman siguro yan sa ibang araw. Sa ngayon ay ito na lang muna itong mag-rally daw itong Catholic ay sasabayan daw ata ng mga Iglesia ni Cristo. Yan po nung mga ilang araw yan ang pinapaputok nila ay sasagutan po natin yan. Ang sagot ko dyan ay hindi naman tatagal po yung Iglesia ni Cristo. Hindi naman yan kasi nga wala naman silang pinaglalaban dyan Ngayon nga kung tatanungin mo sila ang isasagot lang nila sumusunod lang daw sila sa kagustuhan, hindi ba? Sa kagustuhan ng presidente na huwag na daw mag-impeachment. Yun ang reason nila ngayon. Sumusunod daw sila sa kagustuhan ng presidente. Ay ang tanong ko po sa inyo, sinabi mo ng presidente na mag-rally kayo? Hindi naman Sinabi lang niya na hindi niya suportado ang impeachment kasi ang reason niya ay divisive. O kaya may mga ibang urgent na subject matter na dapat ay ayusin. Yun ang reason niya. Pero hindi niya sinabi na mag-rally kayo. Pero ako ay katulad din ng ibang vloggers na bayaran yan. Kaya ganyan. Kaya yan po ang tatalakayin ko ngayon. Hirelings will flee when they see danger comes. At nangyari na po yan nung kay Estrada. Hindi ba? Nung nakaupo po si paulit-ulit na lang ako dito, nung nakaupo po si Gloria Macapagal Arroyo na gustong agawin ulit ni Estrada, nagkaroon po ng People Power 3. At karamihan po doon, mga Iglesia ni Cristo. Karamihan po doon. Pero nangawala yan. Nangawala nung malapit na sila sa Malacanang. Doon sila pinupulong ni Miriam Defensor Santiago doon sa EDSA. Nung umabot na sila ng pangatlong gabi, ay dumami na sila ng mga 700,000. So good, sabi na ni Miriam Defensor Santiago, hindi ba? So good, sabi niya, ayun, sumugod sila. Pero hindi naman, ay isa-isang nangawala yung sa pila. Yung mga tao. Hindi ba? Kasi nga kasama na doon ang Iglesia ni Cristo. Na tinatansya ko rin na yun ay pinakiusapan lang yung puno nila at hindi natin alam kung ilan ang ibinayad. Hindi ba? Pinapunta lang sila doon as warm bodies. Hindi ba? Warm bodies lang sila. Pero yung makikipagbalyahan sila o hindi po. Yan po ang sinasabi ko. Naganap na yan o ang dami ng bisis na naganap yan. Ganon din kay Corona. Sinupurtahan din nila si Corona. Kaya nga ang sinasabi ko dito, every time, hindi ba? All the time na nakikita na sila na nagrally yan, pag nakikita na sila, ay binayaran sila yan at mag-rally sila, the end is near, hindi ba? The end is near. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Kahit naman nung kay Marcos yung 1986, sinupurtahan din nila si Marcos po yan. Bago napatalsik,
naandun din sila. Samantalang yung mga nakakausap ko mga Iglesia ni Cristo, ayaw na rin nila kay Marcos. Pero nagrally pa rin sila doon para kay Marcos. Ayun na nga, contradict. Ayaw na nila talaga kay Marcos. May nagsabi nga sa akin, sabi niya, hindi rin niya mapakinabangan isang Iglesia ni Cristo kanya. Ang sabi niya, ay hindi din niya mapakinabangan yan, yung mga ninakaw ni Marcos. Ay totoo nga nangyari. Namatay na siya, hindi niya napakinabangan yung mga ninakaw niya. Naririnig ko po yan sa mga Iglesia ni Cristo. Nung hindi pa ako sumasama sa mga born again, ay nung sa born again din, ganun din ang sinasabi. Ay hindi rin niya mapakinabangan yan, yung mga ninakaw niya. Ay biblical pala yan. Biblical. Kaya sinasabi ng ganun. Ngayon ay punta po tayo dito sa Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Sa iba, voracious wolves. Matakaw na wolves. Kasi nga yung wolves ay kumakain po ng tao yan eh. Nilalapa nilang tao, kinakain nila. Ayan po, ang nakasulat dyan. Beware of false prophet which come to you in sheep's clothing. Kunyari, mababait, mapagbalat kayo nga eh. Kunyari, we come for peace, hindi ba? Ayaw namin yang, ayun, hindi naman nila maipaliwanag yan. Hindi ba? Bakit sila sumusuporta dyan? Susuportahan mo ang isang tao, ayaw humarap sa isang pagpupulong na, yan nga, dyan sa Quadcom, ayaw humarap, hindi ba? Bakit susuportahan nyo yan? Hindi ba? Ayaw humarap. Kung talagang matapang siya o mayroon siyang sasabihin, ay sabihin niya doon sa Quadcom. Ayan po. Ngayon, ang tinutukoy ko po dito, itong mga Iglesia ni Cristo, pasensya na po kayo, pero mga kaibigan ko po yan, yung mga members dyan. Mas gusto ko silang kasama kisa doon sa mga Katoliko na walang alam sa Biblia. Opo, totoo po yan. Mas gusto ko silang kausap. Madaling kausap po. Kaya nga lang, pagdating po dito sa magrarally sila, ay yun na nga, ang tingin ko dyan, mga bayaran, yung mga puno nila, binayaran po yan. Hindi natin alam kung ilang milyon yan. Kaya nga, ang consider ko sa kanila ay mga bulaang propeta. Opo. Hindi totoo yang sinasabi nila na ayaw nila ng politika, ay mga politiko po yan eh. Pinopolitika daw, ang sabi ni Sarah, pinopolitika nga sila. Ang sabi ni Sarah, pinopolitika daw sila. Ay natural lang kasi ang sinisita po sa inyo, yung mga polisiya nyo. Ay sino ba ang gumagawa ng mga polisiya? Adi yung mga politiko. Kaya politika po lahat yan. Pero hindi po reason yan para absulto kayo. Politika kayo eh. Mga politiko kayo eh. Ay ang pag-uusapan dyan ay yung mga policy nyo. Kasi kayo ang mga policy makers eh. Ayan po. Ngayon, ito namang 1 Samuel chapter 17 verse 34 hanggang 36. Ito po ay maipapakita natin dito na kung totoo talaga ang pinaglalaban mo, hindi ka matatakot. Opo. Pag totoo ang pinaglalaban mo, ito na yung diniscuss ko nung isang araw na kung katotohanan ang pinaglalaban mo o talagang tama, yung rivers of flowing water will flow out of your belly. Yan po ang sinasabi dito. Hindi kasi, iba po kasi ang bayad eh.
yung bayad ay pag tapos na, wala na. Pero kung may pinaglalabang ka, hindi po mawawala yun eh. Yung po ang sinasabi ko dito. At ito nga si David, noong minumura na ni Goliath ang mga sundalo ng mga Israel, minumura na niya na mga walang kwenta, sabi niya mga takot, mga hindi nyo ako kayang labanan. Kasi higanti po si Kwan eh. Si Goliath po eh. Ang pagkaintindi ko, 10 feet siya eh. Ay ang mga average lang ng mga tao ay siguro mga 5'7" o 5'6". Ay siya ay 10 feet. Kaya takot ang mga kwan talaga, mga sundalo ng Israel noon na labanan siya. Pero si David hindi, kasi nga alam niya ang pinaglalaban niya eh. Basahin ko lang po, no? David replied, "Your servant has been tending his father's sheep, and whenever a lion or a bear came and carried off a lamb from the flocks, I went after it, struck down, and delivered the lamb from its mouth." Ayan po ang sinabi niya. Ako po ay pastol, sabi niya, ng tupa ng aking ama, sabi niya. Ngayon, kung may sumisila na mga, yung mga wolves, o yung bear, o lion pala dito, lion ang nakasulat. Ay nilalabanan ko yan, sabi niya. Kasi mayroon siya nung sling eh. Yung sling shot, yun ang ginagamit niya. At kinukuha ko kanya yung tupa doon sa bunganga ng kung napatay na niya, yung leon o kaya yung bear. Yan po at hindi siya natatakot. Ang sabi pa dito ay if it rear up against me, I would grab it by its fur, strike it down and kill it. Your servant has killed lions and bears. Yun ang sinabi niya. Ang dami ko nang napatay kanya ng mga leon at saka mga yung mga lobo. This uncircumcised Philistine, yung si Goliath, will be like one of them. Tiwala siya eh. Tiwala siya na kaya niyang patayin si Goliath. Dahil doon mayroon siyang slingshot. Yun ang gagamitin niya. At yun nga ang ginamit niya. For he has defiled the name of the living God. Yun ang reason niya. Ay hinahamon na pati yung Diyos eh. Ni Goliath eh. Hinahamon niya eh. Ay ngayon, ay yun nga, naglabanan sila, ay ginamit niya yung slingshot. Ay yung slingshot, yung bato, ay pumasok sa noo ni Goliath. Pumasok po sa noo, kahit na mayroong armor pa, yung noo. Tumagos doon sa armor at pumasok sa noo. Adi patay yan, hindi ba? At kinuha niya yung espada ni Goliath at pinugutan pa niya ng ulo. Ayun, nagtakbuhan na po yung mga Palestinian. Kasi nanalo po si David na kuwan pa siya noon, wala pa siyang 18. Opo, mga 16 years old o 17 years old. Ganun po yan. Pinapaliwanag ko po dito, kung tama yung pinaglalaban mo, hindi ka matatakot. Kung ikaw ay nasa katotohanan, kasi nga ay minumura na po ang Diyos ni Goliath at saka yung mga army ng Israel ay sinabihan niya mga duwag. Kaya nagalit ito si David. Wala kang pinagkaiba kanya sa mga pinatay ko na ng mga leon, sabi niya. Wala kang pinagkaiba, sabi niya. At ang dami ko nang napatay na leon. Yun po ang sinasabi ko na kumpiyansa siya kasi nga tama yung pinaglalaban niya. Hindi po ba? Ngayon ay ano ang pinaglalaban ni Sarah? Wala
Wala eh. Oh. Ay bakit nyo susuportahan yan? Oh. Hindi ba? Oh. Mag-isip-isip po kayo mga INC. Matthew 26 verse 31. Then Jesus said to them, ito po ay patungkol ito sa para po maintindihan natin na kasi hindi ko pa natalakay po ito eh. Para maintindihan natin kung ang leader po ay hindi lumalaban, matatakot din po yung mga kabig niya o yung mga naniniwala sa kanya. Ay pero nga ang kuwang kasi dito mga bayaran po eh. Kaya hindi applicable. Pero kinuha ko po ito as an example. Yung mga disipulo po ni Jesus Christ, sinusuportahan siya. Opo. At hindi sila mga bayaran. Pero dahil nga hindi siya lumaban, o hindi niya, sabihin natin na hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili, ay nagtakbuhan po eh. Iniwan siya. Yan po kasi ang isang hindi natin ikawalang bahala yan. Kung ang leader po ay ayaw lumaban, na yan nga ang nangyayari ngayon eh, ayaw humarap eh. Si Jesus Christ po ay humarap. Hinarap niya ang mga kalaban niya, pero hindi siya nagsalita. Yung po ang ibig kong sabihin. He was parang dinala siya sa slaughterhouse. He is like a sheep going to the slaughterhouse, but he did not open his mouth. Yan po ang description kay Jesus Christ noon. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Of course, kung minsan ay tinatanong siya ng personal siguro, ay sinasagot naman niya. Pero actually, hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. At sumunod na lang siya. Yan po para maintindihan po natin. Kaya po ito mga kasamahan niya, sila Pedro, ay kung po yan eh, natakot din eh. Hindi ba? Natakot din sila eh. Although na hindi sila bayaran yan, babasahin ko lang po para maintindihan po natin Matthew 26 verse 31. Then Jesus said to them, this very night, itong gabing ito, sabi niya, you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Yun po ay mangangawala sila o tatakbo sila. Pero hindi sila mga bayaran ito Sila lang ay ini-expect nila na lalaban si Jesus Christ. Ini-expect kasi nila eh. Pero hindi nga nangyari eh. Kaya nga pati si Pedro na sinabi niya, kahit mamatay ako, kahit patayin ako kanya, hindi kita iiwanan. At ginawa nga ni Pedro yan. Pumunta siya doon sa bulwagan, doon sa nililitis si Jesus Christ. Ano yan? Kurti ba yan o ano? Bulwagan sa atin yan eh. Bulwagan ng katarungan. Ngayon, ay nakita niya na hindi naman humihingi ng tulong si Jesus Christ. Hindi ba? Dapat kung sinabi siguro na, Pedro, tulungan mo ako, pwede pa siguro. Ay naandun siya. Kaya nung tinanong siya ng babae, tika muna kanya, parang kasama ka nila o kasama ka ni Kristo Ay hindi, sabi niya, natakot din siya eh. Kasi nga hindi lumalaban. Yun ang ibig kong sabihin dyan. Pero ini-expect nila siguro po na kayang buhayin ni Jesus Christ ang patay eh. Ay pag lumaban ito ay ubos sila lahat, hindi ba? O kaya kayang magpahinto ni Jesus Christ ng malaking alon eh. O bagyo. Magpagaling ng mga may sakit.
milagro po yan eh, hindi ba? Ay talo kayo. Ay pero nga hindi niya ginawa eh. Kaya nga natakot din ito si Pedro nung sinabihan siya na nabubukhaan kita eh. Kasama kanila eh. O, pangalawang babae yun. Ay hindi kanya. Hindi. Ay yung pangatlo, sa tono ng pananalita mo, sabi ng babae, yung pangatlong babae, sa tono ng pananalita mo, hindi mo maitanggi na ikaw ay kasama nila. Ayan po. Ay talagang wala. Sabi, hindi po. Saksi ko pa ang Diyos, sabi niya eh. O, ganun po eh. Matatakot talaga kasi nga hindi lumalaban. Opo. Ay ito si Sara Duterte. Ay ayaw ngang umatin eh. Ay bakit susuportahan pa yan? Ayan na nga, may bayad. Kaya aatin sila ngayon, ito mga INC, aatin sila dyan sa rally dahil nga doon sa bayad siguro. Pero pagkatapos niyan, wala na. Ay ilang araw ba yan? Ang kontrata nila ay aywan ko lang kung 1 o 2 araw o 3 araw. Mawawala din yan. Sigurado na po yan. Opo, sigurado yan. Kaya nga hindi tatagal yan. At saka isa pa, yung sinabi ko kanina na every time nga na naandyan na sila, nagrarally na sila, the end is near. Opo. The end is near. At nangyari yan kay Corona. O, nangyari yan kay Joseph Estrada. Hindi ba? O, nangyari yan kay Marcos. Every time nga aywan ko lang kung bakit sila ay paborito na puntahan ng mga ganyan, ng mga the end is near, hindi ba? Ay madaling kausap po kasi nga puno sa puno lang o magkano yan, hindi ba? O, madaling kausap at disiplinado po yung mga tao. Pero nga, hindi sila hanggang doon lang sila, able bodies lang at saka warm bodies. Yan po ang sinasabi ko dyan. At sinasaluduhan ko din dyan ang Iglesia ni Cristo kasi nga napapasunod nila o may unity sila o disiplinado sila. Yan po ang saludo ako sa kanila. Pero nga kung minsan nagagamit po sa hindi magandang bagay. Katulad yan, hindi nila maipaliwanag. Bakit suportado nila? Hindi ba? Ipaliwanag nila Nakipagkuan nga ako sa isang sa isang Iglesia ni Cristo sabi niya sir, sabi niya kami sumusunod lang, sabing ganun. Hindi namin na kailangan pang ipaliwanag. Sabi, ganun ba kako? Paulit-ulit, ganun ang kwan. Sumusunod lang kami para may unity kami. Ganun ba kako? Ay yung, anong reason nyo? Bakit nyo sinusuportahan yung kako? Ay, sir, wala, sir, sabi niya. Wala. Kaya doon ko alam po yan. Ulitin ko, mga kaibigan ko po yan. Opo, yung mga members ng Iglesia ni Cristo. Pero nga ay sorry po kung medyo pinapaliwanag ko lang dito na kung ano ang pwedeng mangyari diyan at ano yung mga mga agenda diyan, hindi ba? Ay kayo na po ang bahala humusga, hindi ba? Basta ako, iyan ang aking nakikita. At palagay ko naman ay madali lang intindihin, O sige po, at hanggang dito na lang po, dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.